Isa sa mainit na usapin ngayon, lalo na sa international community, ay ang tahasang panggigipit ng China sa Pilipinas. At karaniwang apektado rito ang ating mga kababayang mangingisda. Alamin natin ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat, Dayan. Harapin ang mga banta sa seguridad at sa pagkakaisa ng ating bayan. Yan ang hamon. Pwede rin tawagin nating payo at pwede rin nating tingnan pakiusap ng ating Pangulo sa mga bagong nagsipagtapos sa Philippine Military Academy. Tamang-tama yung mensahe niya ng Pangulo sapagkat alam naman natin ngayon na tayo ay may isang panganib na hinaharap, isang bantang hinaharap. At ito nga ay nasa West Philippine Sea. At ito'y damang-dama lalo na sa lahat ng sektor sa Pilipinas. Ito'y daman-dama ng ating mga mangingisda. Mga mangingisdang ang kanilang pinagkakuhanan ng kabuhayan ay ang lumayag sa dagat, suungin ang hindi kasiguraduhan na kung makakahuli ba sila ng isda. At ngayon, ang hinaharap na rin nila ngayon ay ang panganib. At tayo ay nagbunyi nung isang linggo. Nung yung isang daang mga bangka na sumuporta sa atin ito, coalition, ay matagumpay na isa katuparan ng kanilang misyon sa West Philippine Sea. Kaya hindi rin siguro nakakapagtaka na naggalit ang China. Kasi hindi umubra ang kanyang pambabaraso, hindi umubra ang pambubuli. Hindi natin nakita na nagpakawala ng mga kanyang tubig. Siguro dahil nga mga sibilyan ang nakita niya. Pero ngayon, eto na, may nakaamban ng ganti. At ang China ay nagsasabi at nagbanta siya na huhulihin niya ang sino mang Pilipino. At ito ay Pilipino, Vietnamese o kung ano man, foreign national, na eto ay di umano ay papasok sa kanyang teritoryo sa loob ng West Philippine Sea. Ito ay isang bagong banta, isang bagong pananakot. Ito kaya ay tutuhanin ito? Naandun pa rin yan. Pwedeng gawin o pwedeng pananakot. Pero dapat tayo maging handa. At ang solusyon dito, nakita natin na may effective kapag mga sibilyan ang pupunta doon. Pero ganun pa man, hindi natin pwedeng pabayaan ang mga sibilyan. Ito man ay mga NGO na gusto lamang ipakita ang suporta sa ating bayan, o lalong-lalo sa ating mga mangingisda na gusto lamang mabuhay. Kaya tamang-tama po ang mensahe ng ating Pangulo na dapat palakasin natin ang ating puwersa sa West Philippine Sea. Hindi natin pwedeng basta lagi na lang iaalay para ibuli ang ating mga mangingisda. Dapat i-modernize natin ang ating armed forces of the Philippines. Dapat maghanda ang lahat. Subalit ang pagprotekta dito ay hindi lamang sa larangan ng puwersa militar. Tama din po ang payo ng Pangulo na dapat palakasin din natin ang kakayahan natin na labanan ang disinformasyon. Sapagkat sa ngayon, talamak po yan sa social media at ang nakalulungkot nga dito, pati kapwa nating Filipino citizen yang mga mayan ay kasama sa pagpapalaganap ng disinformasyon. Ang una dapat nating nilalabanan ay yung pagyayabang ng China na kanila yung teritoryong yan. Saan ka ba naman yan? Huhulihin ang ating mangingisda dahil nangingisda sa loob ng ating exclusive economic zone? Yan po ay paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Yan ang dapat nating laging itutuwid. At yan ay dapat lagi nating ituturo mula sa pinakamaliit na bata hanggang sa pinakamatanda. Atin yan. Walang karapatan dyan ng China. At ang batas, pangdaigdigan, ang United Nations Convention on the Law of the Sea, na pinatunayan ng tribunal sa The Hague, ay sinasa likod natin. Lahat tayo magtulong-tulong. Naandyan po ang ating interes, hindi lamang po ang mga isda, kundi ang mga mineral na naandyan sa West Philippine Sea. Tayo po ang may karapatan dyan. Tayo po ang may sovereign rights. At dapat maghanda tayo. At maraming salamat sa ating Pangulo sapagkat binigyan niya ng diin yan sa kanyang mensahe sa mga nagtapos sa Philippine Military Academy. Subalit,
gusto ko lang ipaalala sa atin, hindi lamang po responsibilidad ng ating sandatahang lakas ang pagprotekta sa ating bayan. Yan po ay responsibilidad ng bawat isa sa atin. Nasiguraduhin natin na handa tayo kung kahit anumang dumating na banta sa ating pagkakaisa at sa ating kasiguraduhan, sa ating kapayapaan. Yan lamang po ang aking punto de vista ngayong umaga. Balik sa iyo dyan, Dayan, sa studio. Maraming salamat, Professor Contreras.